naniniwala ako dyan, gusto niya maglaro because nakita ko maraming instances, nagpunta na yan dito, na nag-reconnect yan siya sa mga roots niya dito sa Pilipinas, na he was invited before sa NBTC. At talagang dumak pa nga yan kay Kai Soto ata, talagang makita mong potential niya nun. So, at makikita ko, talagang nilagay pa niya sa isang sapatos niya yung Philippine flag. I think siguro isa sa mga game yata sa NBA. So, makikita mo na nire-recognize niya. And I'm sure, gusto niya lumaro. But, malaking but, siyempre, of course. Gusto niya, pero yung situation niya, I think will prevent him from choosing to play dito sa Pilipinas because number one, yung nasa Houston Rockets na yan nasa Houston Rockets and we don't know. Alam mo, sagrado yung sa bawat contract ng manlalaro is yung details ng contract. And alam mo, merong mga tinatawag sa kontrata yung breach of contract. Anong mangyayari? Yung exclusivity na tinatawag. Papaano kung madisgrasya yan? Kasi imagine, ang laki ng investment ng Houston Rockets dyan. At anong liability ng kumpanya sa kanya at siya naman sa kumpanya. So yung mga injuries, maraming uncertain, lalo na bagong-bago pa siya sa team. At masasabi mo na talagang rookie pa lang So I think sa kanya, for now, mas focus yan sa US team and hindi biro para I don't know kung he will play for free dito sa Pilipinas. Kasi from what I heard dati before, si Blatch was paid. I don't know kung magkanong amount. Hindi lang mura yan. I mean, he's an NBA caliber, yung Blatch and syempre, ito si Jalen, meron ding offer yan sigurado. Meron ding kontrata na siguradong ibibigay ng Pilipinas dyan. And also, siyempre, yung dagdag ko lang doon kay Coach Jerry, hindi na mapakasalimuot para ka mabigyan ng para i-naturalize kasi I think it has to be approved by the Congress Mahaba yan. Maraming talagang pinagpipilian nila yan at titignan din nila yung talagang for the long haul na maglalaro sa atin. Hindi yung one and done, two and done after maglaro, dalawang stint, magkikita lang. Kailangan, parang sabi nga ni Tab Baldwin, babalikan ko yung sinasabi niya na you have to commit. Kailangan pumasok ka sa bubble, pumasok ka doon sa training. Is Jalen Green ready for that na 1 month, 2 months ka sa bubble not bubble, yung training program ng Gilas. Kasi kung si Tab nagde-decide sa local na dapat tayo sumunod, it goes for everybody na lahat ng nandoon na kailangan mag-join, hindi pwedeng 1 week before na lang lalaro ka. So, I don't know kung ready si Jalen Green sa ganun setup. So, yun ang mga tinitignan ko na masyadong maraming hitches, maraming concerns para siya makalaro sa national team. Yun lang. Opo, masyado pong hassle sa part ni Jalen. Kitas committed pa po.